Huwag! Hindi na kailangan. Mas gusting ko pang mamatay kaysa malaman nila ang aking lihim. Pero, o sige anak, makikinig ako. Mahiga ka na. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Labing 3 taon ako sa Europa. Nagbalik ako ng piling ng pangarap at ang pag-asa. May nagtulak sa akin sa isang kaguluhang gawa-gawa at lahat ay nawala sa akin. Pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan at kalayaan. Tumindas lamang ako sa kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Patawarin kayo ng Diyos, Ginoong Simon. Alam niya ang inyong paghihinagpis. At dahil siya ay magpatawad kahit kanino man, ang kaparusahan ng inyong mga ginawa ay tinanggap niyo dahil na rin sa inyong pag-unyok sa iba. Napakabuti niya kaya binigo niya ang inyong mga balak. Ang pagkamatay ni Maria Clara, ang paghihiganti, at ang huli, ang pangyayaring lubhang mahiwaga. Igalang at pasalamatan natin siya. Maging ang pag-uusap niya, ito ay kaloob niya rin. Magpatuloy sa pagiging api. Anak, hindi ko lubos mabasa ang iniisip ng Diyos. Alam kong hindi niya pinababayaan ang sinumang nananalig sa Kanya. Hindi. Ang Diyos na makatarungan ay hindi nagpapabaya sa minimithi ng kalayaan ng isang bayan, maliban na lang kung wala itong minimithing kalayaan. Bakit? Bakit hindi niya ako tinulungan? Anak, sapagkat masama ang iyong pamamaraan. Ang kadakilaan ng pagliligtas sa isang bayan ay hindi makipagpapaloob sa isang nakatutulong sa kanyang paghuhog. Hindi maililigtas ng krimen at kasamaan ang puot at walang nililikha kundi mga pananakot. Ang krimen ay ang mga salarin ang naglilikha. Pag-ibig lamang ang nakagagawa ng mga bagay na dakila. Hindi, kung balang araw ay lalaya tayo, ay hindi sa tulong ng kasamaan at katampalasan, sa pagpapasama, sa pandaraya, sa salapi. Anak, hindi. Ang kataubusan ay kabutihan. Ang kabutihan ay pagpapakasakit. Ang pagpapakasakit ay pag-ibig. Pero dahil ba sa pagkakamali ko, ay pinagkait ng Diyos ng kalayaan natin at ililigtas ang napakaraming may sala hindi sa akin. Bakit hindi niya ako hayaan para sa tagumpay ng bayan? Ang matatapat at mababait ay dapat na magtiis para ang mga gawa nila ay makilala at lumaganap. Kalooban ito ng Diyos, Ginoong Simon. Kalooban niya ang mga pag-uusig sa mga mapaniil. Pinalusog ninyo ang kabulukan sa lipunan nang walang binhing mithiin. Sa pagpapala ninyo sa kasamaan ay panghihinawa lamang ang tutubo. Sa isang malupit na pamamahala ay nagkaroon ng mga mamamayang maiilap. Mga yuko ang ulo sa kabayanan, ngunit mga tulisang kilabot naman sa kabundukan. Kung ano ang Panginoon ay gayon din ang alipin. Kung ano ang pamahalaan ay gayon ang bayan. Kung gayon, anong dapat gawin? Magtiis at gumawa, anak. Magtiis at gumawa. Pagtiis at gumawa, madaling sabihin yan. Pero kung nakita niyo lang, kung nakita ko, patakot-takot na pahirap dahil sa mga kasalanang hindi nila ginawa. Mga amang sapilitang pinaggagawa ang walang bayad. Tapos, sasabihin mo, magtiis, gumawa. Anong klaseng Diyos yan? Isang Diyos na makatarungan, Diyos na mapagparusa sa kakulangan natin ng pananalig at sa mga gawa nating masama. Ang kalaya ay di natin kailangan tuklasin sa tulong ng patalim.
Tuklasin natin ito sa tulong ng mas magandang uri ng katwiran at ng karangalan ng tao. Kung nakikita ng Espanya na tayo'y hindi lubhang sunod-sunuran sa mapagpahirap sa atin, handa tayong lumaban at magtiis para sa ating mga karapatan. Ngunit samantalang ang bayan ay wala pang sapat na tibay ng loob na ipaglaban ang kanyang karapatan sa pamamayan hanggat mayroong nakikiayon kunwa sa mga mapang-api, paano sila mabibigyan ng kalayaan? May Espanya o walang Espanya, sila'y magiging sila rin at baka lalo pang sumama. Ano't maghahangad ng paglaya kung ang alipin ngayon ay isa namang pagiging maniniil bukas. At tiyak na mangyayari ito dahil ang pang-aalipin ay iniibig ng napapaalipin. Ginoong Simon, kung ang paghihimagsik ay bunsod lamang ng linlang o pagtataboy at walang kamalayan sa gagawin, lahat ng pagtatangka ay mabibigo. Father, sisindihan na po ba mga ilawan? Sige, maaari mo ng sindihan. Kaawang ka ng Diyos, kapatid na pumanaw. Ay, Father. Anak, sandali. Maghikayat ka ng mga kabataan. Magdasal kayo. Sige po. Kayamanang ito ay nagdulot ng kasamaan at kapighatian sa ibang tao. Mas mabuti pang ikaw ay manatili sa ilalim ng dagat at kung ikaw man ay kailanganin ng sinuman, ikaw ay kusang lilitaw upang pabanalin at bigyan ng kabutihan ang taong nangangailangan nito.